Magandang umaga po mga kapatid. So tayo po ay magsimula na po sa ating pag-aaral po sa umaga po ito. Ipagpatuloy lang po natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng mga unang sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto. Tignan lang po na saan tayo natapos yung nakaraang linggo. Siguro dito po tayo natapos dito sa ikalima. Sa ikalimang versikulo, talata ng sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi po ni Pablo, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Ng ating pananampalataya, wala sa karunungan ng tao. Ang mga karamihang sumusulpot na grupo ng pananampalataya, para sa politika rin, nakasalalay sila sa karunungan ng kanilang mga ngaral. Pero sinasabi ni Pablo, ito'y sa karunungan ng Diyos. Ang ibig sabihin, ng ating kaligtasan ay nandoon sa mensahe ng kaligtasan at hindi doon sa nangangaral. Basta patuloy po natin. Yan po sa Pilipos, chapter 1, verse 15. Ito'y sa panahon ni Pablo ay nakakulong sa Rome. At hindi siya makapangaral. Nakakulong siya. Pero ibang mga kapatid, sila po ay naging mas confident na mangaral sila dahil si Pablo ay nakakulong. Pero ang papasin natin na iba-ibang kailang layunin. Yung sa 15 talata, tunay na ipinapangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkakaingit at sa pagkikipagpalisahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa maputing kalooban. Ang muling gumagawa dahil sa pag-ibig, palibasin na nalaman na ako'y tinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit ipinapangalan muna si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa katapatan na nangangarin ay dagdagan ng hirap ng aking mga tanikala. Ano nga? Kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay pinahayag si Kristo at sa ganito'y nagagalak ako at ako'y patuloy na magagalak. Dito makikita natin pinapangalan si Kristo. In other words, katotohanan tinuturo nila eh. Pero iba-iba kailang layunin. Yung iba, dahil sa pagkakaigit at sa pakikipagpalisahan. Ito po yung mga kaaway ni Apostle Paul. Gusto nila na maging katulad sila ni Apostle Pablo. Ngayon, kailang pagkakataon, dahil nakakulong si Pablo eh. Na sila yung maging sikat katulad ni Apostle Paul. Pero may ibang mga aral naman na kailang lain sa maputing kalooban eh. Sabi, gusto natin lang ipangaral ang Ebanghelyo para mga tayo maliligtas. Yung huli, yung nangangaral sa mabuting kalooban, sila yung gumagawa dahil sa pag-ibig. Ito na po yung maling salin, dahil sa pagmamahal sa makaluluwa ng mga tao. Palibasin, nalalaman na ako'y tinalaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Yung mabuting kalooban, nangangaral sila dahil alam nila si Pablo ay nakakulong. At wala lang ibang magtatago at mangarap kundi sila kanya. Pero isang mabuting kalooban. Yung unang mangaral, sila yung nangaral sa pagkakampi-kampi. Dahil gusto nilang para lampasan si Pablo, ngayon pagkakataon nila na sila maging katulad ni Pablo. Hindi siya katapat ang kanya. Ang nangaral ay dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. Ang ibig sabihin, kung mababalita ni Pablo na itong mga kalaban niya ay nangangaral, ay siya sasakit ng kanyang kalooban. Pero hindi ganun si Apostle Paul. Ang mahalaga kay Apostle Paul ay pinapangaral si Kristo. In other words, kahit ano pang lahi ng nangangaral, pag pinangaral niya yung katotohanan, maliligtas pa rin yung inaaralan niya. So, ang ating kaligtasan ay wala doon sa nangangaral. Nandun doon sa pinapangaral. Ibig sabihin, kahit ano pang uri ng pagkatao yung nangangaral, kahit nagkukunwari lang siya, kung ay pinapakani katotohanan, maliligtas pa rin nakikinig niya. Kaya sinasabi ni Pablo, hindi sa karunungan ng tao, hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Ebanghelyo magliligtas sa atin. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. However, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are coming to nothing. So, pinag-uusapan nito yung karunungan kanya.
ang ipinapangalan ng karunungan. Karunungan ng Diyos. Hindi karunungan ng tao. Yung sinasabi ni Apostle Paul, yung karunungan ng Diyos ang kailang itinuturo. Ano yung karunungan ng Diyos? Ang karunungan ng Diyos ay ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan ang karunungan niya. Ito ay kanyang ipinlano mula pa bago pa lalangin ng sanglibutan, bago pa niya lalangin ng tao. Ito ay pinlano na ng Diyos na pangiligtas ang tao at ito ay naitago sa panahon. The Old Testament, yun ay iniuna. Ito ay naipahayag sa bagong panahon, sa bagong tipan. Hindi ito filosofiya ng tao. Yung mga Grego, dahil sila po ay palwelno sa karunungan ng tao, pwede na sabihin itong Ebanghelyo ay isang uri lang ng karunungan ng tao kanya. Pero ito hindi karunungan ng tao dahil ito galing sa karunungan ng tao. Ito yung karunungan ng Diyos. Yung nasabi ni Apostle Paul. So yung karunungan dito ay yung Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun ang karunungan ng sinasabi niya. So yung sinasabi mature. Sino yung mature? Ito po yung mga taong Kristiyano na sila po ay nurtured by the truth. So sila po yung nasanay at natutunan nila kung ang katotohanan. So tinatawag sila mature. Hindi ibig sabihin na tayo matagal sa pananampalataya, tayo mature. Ibig sabihin, hindi pinag-uusapan dito yung panahon. Pero ito yung mga tao na unawaan nyo yung katotohanan at ito'y kayo lang pinaniniwalaan, ginagawa. Hindi sinasabi ni Apostle Paul ang mature na niya. Hebrews chapter 5 verse 14. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasa ustong gulang na dahil sa pagsasagawa ay nasanay kailang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Yung pong mabuti at masama na sinasabi, hindi mabuti at masama sa paningin ng Diyos. Hindi mabuti at masama sa paningin ng tao. Iba naman yun. May mga bagay na iniisip ng tao na mabuti, pero masama sa tao. Meron sinasabing masama sa paningin ng tao, pero mabuti sa Diyos. Hindi magkapareho yun. So, yung mabuti at masama rito ay yung mabuti at masama sa paningin ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagkain matigas, iniibayad doon sa pagkain malambot. Pag tayo sanggol, hindi tayo sanay sa pagkain matigas. Hindi magsusurvive. Kaya habang tayo po yung lumalaki bilang tao, kumakain na tayo ng matigas o normal na pagkain. Yun ay nasa ustong gulang. Yung sinasabi rito, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kailang mga pandama na makilala pagkakaiba ng mabuti at masama. Pag tayo po nasanay sa salita ng Diyos, ang nalalaman natin kung mabuti at masama ay sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit hindi natin alam ang lahat ng talata sa Biblia, malalaman natin kung ginagawa natin yung mabuti at masama o kung ang napapakinggan natin ito totoo hindi. Yun po ay totoo rin sa pag-aaral. Halimbawa, pag tayo nag-aaral sa English grammar, pag kayo nasanay doon, pag may nagsasalita o nagsusulat, at ito'y mali, alam mo, mali. Dahil nasanay na ang mata mo, pandama, doon sa tama. Ganon din sa katotohanan. So, dahil sa pagsasagawa kanya, ay nasanay kayo ng mga pandama at mga kilalang pagkakaiba ng mabuti at masama. Yun ang sinasabi ni Pablo na mature. Mature na tayo sa pananampalataya. So, ang karunungan ng Diyos ay lalong malinaw doon sa mga mature. Kasi napag-aralan nila sa panahon yung katotohanan ng Diyos. So, ito'y kailang naunawaan ng maayos. Pag tayo po'y bago pa lang sa pananampalataya, hindi mo masasabi yun. Dahil kakunti pa lang yung nalalaman. O kung kaya matagal na tayo sa pananampalataya, pero hindi tayo seryoso sa ating pananampalataya, hindi ka rin magiging mature. Ganyan. Doon sa unang bahagi niya, sa verse 12, yun po ang ating makikita na po. Doon sa Hebrews chapter 5, verse 12, sapagkat nang kayo nararapat na maging mangguro dahil sa kaluwatan. Imagine natin kung kano na tayo katagal sa pananampalataya. Tapos hindi pa tayo marunong magturo sa iba sa ating pananampalataya.
Ano sabi dito na sumulat sa Hebreo? Ay muli kayo nangangailangan ng kaituruan ni naman na maunang simulain ng anak ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Ibig sabihin, expected ng Diyos na sa katagan ng ating pananampalataya ay maunawaan natin ang katotohanan. Kaya matagal na tayo sa pananampalataya, hindi pa rin natin naunawaan, hindi tayo maliligtas. Kailangan tayo maging mature sa ating pananampalataya. Sa Galatians 6:1, mga kapatid, kung ang isang tao ay natagpuan sa anumang pagsuway, in other words, napatunayan na sila lumalabag sa katotohanan, kaya ba ang spiritual? So, hindi lahat ng Kristiyano yan. Yung mga spiritual lang. Ang ibig sabihin, yung mga taong biyasa na sa karunungan ng Diyos o Ebanghelyo, ay dapat panunumbalakin sa spirito ng kamuan. Tingnan lang yung sarili, baka ikaw ay matok sarili. Yung spirito ng kamuan, yung salitang kamuan, o meekness, ang ibig sabihin niyan, papanumbalakin natin sa spirito ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sa ating sariling kaparaanan. Hindi sa pagsariling kaparaanan lang, ay lalo pang masisira, hindi natin maayos. Tingnan lang yung sarili, baka ikaw ay matukso rin. So kahit ay ka-spiritual, magiging ka pa rin, ganyan. Kailangan lumakad ayon sa spirito ng kamuan, ayon sa, ang iyong kapangyarihan ay mapailalim sa kapangyarihan ng Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos. Ganyan. So yung mga spiritual, yun ay mga mature. Ganyan. So pagka tinuturon nila kanya, sabi ni Pablo, ang karunungan, ito ay sa mga mature, kanya, naunawaan nila yung karunungan ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul, kanya. Ulit. But we speak the wisdom of God in a mystery. Yung salitang mystery, ano po? Maraming English word galing sa Grego. Ito, mysterion, ganyan. Pag-ayos yung mula, yung mystery lalabas. Sa kasalukuyang panahon, yung mystery ay yung isang bagay, hindi mo maintindihan. Pag hindi mo maintindihan isang bagay, kanya, ito sa mystery, hindi ko maintindihan nga. Kung di mo mga ng tao, siya mystery, hindi ko siya mga nga. Pero ang mystery rito ay hindi gano'n. Ito hindi mo maintindihan kasi ito yung nakatago, ganyan. It's a hidden or secret thing. Hindi ito basta-basta mong maunawaan. So, kasi kailangan na ito ipahayag bago mo siya maunawaan. So, hindi siya mystery sa katotohanan, hindi mo siya maintindihan. Pero ito'y misteryo dahil ito'y nakatago kanya. Doon sa bahay po ng lola namin sa Lourdes, meron isang cabinet doon na nakala. Matagal ko na tinitingnan yun, no, ako'y maliit. Madala lang buksan yun eh. Pero minsan, yung lola ko pinuksan niya, yun na pala yung mga damit ng lolo namin. Pero wala nalaman na yun pala yung cabinet ng lahat ng damit ng lolo namin. So yun na misteryo sa akin. Minsan, nakikita mo yan lang laman ng cabinet na yun. Di palagi binubuksan ka ako eh. Palagi nakasara. Nagsampung binuksan ng lola na, nakita ko yung laman. Yun ang ibig sabihin ng mystery. Isang bagay na hindi mo maunawaan dahil hindi nakatago. Hindi dahil sa hindi mo maintindihan. So, ibig sabihin, itong karunungan na ito ay mystery dahil ito'y naitago sa panahon. But to speak the wisdom of God in a mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages for our glory. Ito'y pinlalo pa ng Diyos. Which none of the rulers of this age knew, for had they known, they would not have crucified the Lord of glory. Hindi nila alam. Ito'y malalaman mo lang pag ito'y pinakayag. So ito'y yung ibig sabihin ng pagsasalita sa tinatawag na mystery. Dito sa Ephesians chapter 3, verse 4, ito'y pinaluwag ng Apostle Paul. Sa iyong pagbasa, ay maunawaan ninyo ang aking pagkakaunawa sa iwagan ni Kristo. Sa nangunang mga salinlay, dito pinaalam sa mga anak ng mga tao, na gaya ngayon na pinapahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamagitan ng Espiritu, na mayentil ay mga kapwa at tagapagmana at mga bahagi ng isang katawan at mga bahagi sa pangako kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Tungkol sa Ebanghelyong ito, ako'y naging lingkod ayon sa kaloob ng biyaya ng Diyos na sa akin ay binigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Bagaman ako
pinakahamak sa lahat ng mga banal. Dahil once upon a time, siya nag-uusig sa mga Kristiyano, pumapatay sa mga Kristiyano. Ang biyaya ito ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat ng mga kayamanan ng Kristo. Di ba, papasin po natin sa 5 talata, sa unang mga salin lahi ay hindi ito pinaalam sa mga anak ng mga tao. So hindi nila ito ipinangaral ng unang panahon. Nagaya ngayon na ipinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng mga espiritu. Ito po yung mystery. Ito yung ebanghelyong ito ay di lamang sa mga Hudyo, kundi rin sa mga hintil. So kaya ito yung mystery. Ngayon, nung ito yung pinangaral na, hindi na ito miyang iwaga. Dahil nakikita na natin kung ano yung itinagong karunungan na yun ng Diyos sa inyo. Ito po ay plano na ng Diyos sa panahon bago pa siya naglalakad. So ito ay isang bagay na pag tayo po ay mag-iisip, hindi natin maintindihan. Sabihin, ito ay bago pa nalangin ng Diyos ang tao, bakit ito ay kanyang inihanda? Dahil ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos na pwede niya malaman kung ano mangyayari sa panginaharap na wala siyang kinalaman. Ang akala ng iba, yung mga Calvinist, lahat ng mga nangyayari sa mundo ay pinlano na ng Diyos. E pagka gano'n na natin kaisipan, pati mga masamang bagay, plano ng Diyos. So siya nagpa-plano ng masama, hindi naman gano'n ng Diyos. So, pwede siyang tumingin sa panginaharap at maaari niya malaman kung ano mangyayari doon na wala siyang kinalaman. Di natin maunawaan yun dahil di tayo Diyos. Sabi nga, si Cyrus, na siya naging tagapagligtas ng mga Hudyo at pabalik sa kanilang lupain sa Canaan, alam na ng Diyos ang pangalan niya, Cyrus. Pero wala naman siya kinalaman doon. Tumingin lang siya sa panahon siya pinanganak at alaman niya ng pangalang ipapangalan kanyang mga magulang ay Cyrus. Wala siya kinalaman doon. Wala siya kinalaman sa pangalang Cyrus. Tungkol sa kaligtasan ito, nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta. Ito po ang ating bigyan pansin na po. Yung mga propeta, ang kanilang gawain, sabihin lang nila kung ano yung pinapay ng Espiritu. Yun ang trabaho nila. Dahil sa pangalang Pedro, chapter 1, verse 10, ito ang ating mababasa. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo, dito. Binabasa na pala natin. Tungkol sa second chapter 2. Na yung mga propeta, sila po inutukan ng Espiritu Santo kanya. Kaya yung sasabihin nila ay may papahayag nila. Sa chapter 1 verse 20 kanya. Una sa lahat, dapat nyo malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan. Walang mga bagay na sinabi ng mga propeta na gaya sa kanilang sariling kaisipan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang tao na Diyos ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Sa ginagawa ng propeta, sinasabi lang nila ang naririnig nila sa Espiritu. Na hindi ibig sabihin na naintindihan nila yun. Tingnan ninyo, tungkol sa kaligtasan ito, so ito yung inihula ng mga propeta. Nagsikap at nagsiyasat na mabuti ang mga propeta na nagpahayag tungkol sa biyag ito, sa biyag dati sa inyo. Kailang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila, na ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kalalatiang susunod sa mga ito. Ipinahayag sa kanila na hindi sila naglingkod sa kanilang sarili, kundi sa inyo, sa mga bagay na ngayon binalita sa inyo sa pamagitan ng mga nangaral sa inyo, ng Ebanghelyo sa pamagitan ng Espiritu Santo, na sinugo mula sa langit ng mga bagay na ito pinanarapikang makita ng mga hingin. So yung mga hindi nila naintindihan nyo. Kaya kailangan din lang pag-aralan. So ito yung kaligtasan na naihanda bago pa dumating ang panahon o naglalang ang ating Panginoon. So yung mga propeta na magturo dito bago nangyari, excited sila. Kanino ba ito? Ito ba'y para sa amin?
o para sa iba? Ano itong ibig sabihin ng kaligtasan na ito? So dito natin malalaman yung sinasabing inspiration na ikay nagsasalita na inudyo ka ng Espiritu Santo, hindi ibig sabihin na hindi mo kagad yung sinasabi mo. Kailangan mong pag-aralan. Dito sa Aklat ng Magawa, chapter 2, ito ang ating mababasa. Nang mangaral si Apostle Peter, sinasabi niya, ang kaligtasan ay para sa inyo, kanya, para sa inyong mga anak, at para sa mga nasa malayo, kanya. So, bago pa ipinangaral ang Ebanghelyo sa mga Hentil, ito ay tinuro na ni Apostle Peter, na itong pangakong ito kanya, ay para sa inyo, at para sa inyong mga anak, at sa nasa malayo. Yun ang sabi ng Apostle Peter. Pero kinakailangan pa rin na si Apostle Peter ay magpakita ang Panginoon sa pamagitan ng isang bishop para malaman niya na may Hentil ay kasama pa rin. Pero ito na ituro na niya bago pa nangyari yun. Pwede na itinihan. So yun ang ibig sabihin ng planong ito na itinalaga pa ng Diyos bago pa nangyari bago pa nangyari o naglalang ng Panginoon, nakatalaga na yun kanya. Na yung mga pinuno ng panahon na ito, sabi niya, sa sanglibutan, ang ibig sabihin, hindi nila alam. Sabi, hindi nanggaling sa kanila. Dahil kung nalaman nila ito kanya at naunawaan nila, hindi nila pinako sa krus ng ating Panginoon. Pero hindi nila alam kanya, ito yung plano ng Diyos. Yung mga nagpapako sa krus sa Panginoon, yung mga Romano at mga Hudyo, sila po yung nagkaroon ng tsabaan para matay ang Panginoon. Ito yung ginawa nila ayon sa kanilang sariling kalooban, out of their free will. Hindi sila pinagasa ng Diyos na gawin nila ito. Pero ito yung kailang ginawa ayon sa kanilang kalooban o free will. Sa paggawa nila yun, tinupad nila ang plano ng Diyos. Hindi sila pinagasa ng Diyos. Ibig sabihin, nung sabi nila pa ako sa krus, kalooban nila yun. Walang kinalaman ng Diyos doon. Pero dahil ginawa nila yun, tinupad nila ang plano ng Diyos. Kaya hindi maaaring talunin ng Diyos. Kasi si Satanas, silang beses niyang nag-attempt na talunin niya ng Diyos. Alaman ng Eden, nagsikap siya, dumating ang Panginoon, pinatay niya ang Panginoon, at later on, pinag-usik niya mga Kristiyano, hindi siya nagtagumpay. Dahil yung resulta ng kanyang paglaban ay laban sa kanya. Ngayon niya, namatay ang Panginoon, ito'y laban kay Satanas. Pero dahil ito ay ginawa nila out of their free will, merong accountability doon. Magkasala sila. So anything na ginagawa po natin out of our free will, meron tayong accountability. Sasagutin natin yun sa Diyos. So ito ay ginawa nila out of their free will, so sila ay responsable sa kanilang ginawa. Mapaparusahan pa rin sila. Ironically, dahil sa kailang paggawa sa kailang free will, inaligtas yung mga tao. Dahil nangyari na ang Panginoon namatay para sa kaligtasan. Ito mali po sa turo ng mga Calvinist tungkol sa predestination. Ayon po sa turo nila, may mga tao na itinakda ng maliligtas. Bago po sila pinanganak, nakatakda sila liligtas. Meron naman mga tao, bago pa sila ipanganak, at wala pa silang nagawa, sila tinakdang mapaparusahan. May personal predestination kanya. Kung ikaw ay gano'n, at nagkasala ka, ikaw ay tinakdang magkasala, wala kang kasalanan doon. Tinakdang magkasala, hindi man. Gagawin mo lang, hindi tinagtasa, so wala kang kasalanan doon. Ngayon, kung ikaw ay tinakdang magkasala, at hindi ka nagkasala, ay lilitaw ang Diyos ay mahina. Dahil yung kanyang pinlano, hindi matutupad. Pero pag ginawa mo yung bagay na ikitinakda, wala ka naman choice. Tinakda ka, di ba? So wala ang kasalanan doon. Yun ang mali sa predestination. Kaya hindi yun totoo. Ang predestination ng Diyos ay yung plano niya. Yung plano ng pagliligtas sa pamagitan ng ating Panginoon, yun ang predestination ng Diyos. Ito sa verse 9. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him.
So, hindi natin alam, hindi pa natin nakikita, hindi pa natin naririnig kung anong kaganda yung inihanda ng Diyos sa atin. Mamaya po ang ating siyempre, may kaugnayan dyan, mga kapatid. So, ang pag-ibig sa Diyos. So, ibig sabihin, merong magandang bagay. Ito yung mystery sa atin. Hindi pa natin nakita, hindi pa natin narinig, hindi pumasok sa ating puso kanya, okay, siya kung ano yung magandang bagay ninandan Diyos para sa atin. So, ang tao po sa kanyang ignorance at di pagtanggap sa Ebanghelyo ngayon, hindi nila nalalaman yung magandang biyaya ng pagsunod sa Ebanghelyo. O ano ang maging naghihintay sa isang tao ng mamahal sa Diyos. Minsan sa pagmamahal sa Diyos, tayo po'y dadanas ng mga bagay na kahirapan, pero may naghihintay sa atin. Maraming pagkakataon sa Biblia, si Joseph, na hindi naman siya nagkasala, pero siya nakulong dahil sa malimbintang laban sa kanya, may naghihintay sa kanya. Dahil pinatunayan niya na mas maninindigan siya sa katotohanan at mabilanggo kaysa magsinungaling. So yun ang makikita natin sa ating ignorance at di pagtanggap sa Ebanghelyo. Yun ang mangyayari sa mga taong hindi lang tinatanggap ang Ebanghelyo. Nawawala yung puting biyaya na naghihintay sa kanila kung sila'y susunod sa Ebanghelyo. Ito yung buhay na walang hanggan sa langit. Sa Titus chapter 1 verse 2. Yung buhay na walang hanggan, hindi ibig sabihin na hindi ka na mamamatay. Dahil yung mga pupunta sa impyerno, hindi na mamamatay yun. Sila yung mabubuhay magpakailanman. So hindi na ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Sa Titus chapter 1 verse, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, bago nagsimula ang mga panahon, ito yung pinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Sa unang Pedro chapter 1 verse 4, ito yung sa langit. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis, at hindi kumukupas na nilaan sa langit para sa inyo. So yung buhay na walang hanggan, na yung buhay na walang hanggan sa langit. Alam niyo, ang kalaban ng Diyos ay si Satanas. Gagawin ng Diyos na Satanas ang lahat ng mga bagay, para di tayo makarating doon. Kailangan tayo mag-ingat sa ating mga bagay na ginagawa, baka tayo madali sa Satanas. Imbes na tayo mapunta sa langit, tayo mapupunta sa kabila. Pero makita natin, may naghihintay sa atin na maganda. Tisan po natin ang mga bagay sa mundong ito, pero may naghihintay sa atin na maganda. Ang lahat ng mga bagay sa lupang ito ay pawang mawawala na. Kumisan, sa ibang mga tao, para bagang ang mundong ito, siya nito na ang kahulugan ng lahat ng mga bagay. Pero hindi totoo yun. Dahil darating araw, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay mawawala. Sa Revelation chapter 1:21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtalisman o ng karugman, sapagkat ang maunang bagay ay lumipas na kanya. So itong mundong ito, lilipas ito. At ang papalit dito iba. Tingnan nyo, sa pasinin po natin, yung pagluha ay normal sa lupa. Kaya kayo malungkot, may problema ka, ikay umiiyak. Diba? Ang kamatayan, normal din sa lupa. Lahat tayo mamamatay. O pagdadalamhati, o pagtangis, o ng kirot, normal sa lupa yan. Pero sa itong mga bagay na ito ay lilipas sa langit. Wala na lahat yan. So ito isang ibang bagay at magandang bagay sa mundong ito. Alam mo dahilan bakit mayroong paghihirap sa mundong ito, may mga pagsubok, may kamatay, may sakit. Dahil kung hindi natin nanasayan ang langit. Kung nandito na sa lupa, ang magagandang mga bagay na hinahanap natin, ayaw na natin pumunta sa langit. Pero may contrast. May maganda sa lupa, pero hindi lahat ng mga bagay maganda sa lupa. Kaya naghihintay tayo ng mas magandang lupa. Yun ang langit. Magandang tahanan na naghihintay sa atin. Ito po, although sa akin lang, mas prepare ko itong verse na ito, mga kapatid.
John 14 verse 1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Itong talatang ito dapat maniwala tayo sa Kristo ay Diyos. Kung tayo sasampalataya sa Diyos, at sasampalataya rin tayo sa Panginoon, sabihin sila ipantay. Kung kinakailangan sumampalataya sa Diyos, kung sumasampalataya kasi sa Diyos, at kinakailangan mo sumampalataya sa ating Panginoon, katulad ng pananampalataya mo sa Diyos, hindi ang Panginoon ay Diyos. Yun na. Otherwise, ba't tayo sasampalataya sa Panginoon, katulad ng pananampalataya na sa Diyos? Sa ikalawang talata, in my Father's house are many mansions. Sa ibang mga salim, in my Father's house are many dwelling places. Yan. Pero ito sa New King James at saka sa King James, ang sinali na yung mansions. Ito yung nagpapakita ng necessary inference na ito yung magandang lugar. Kasi pag ang bahay mo yung mansyon, maganda yun. Malaki, maluwag. Ito yung gawa ng mga mahal na mga materyales. At ito yung magandang tirahan. Yun ang nilagay na larawan sa atin, mansion. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive it to myself, that where I am, there you may be also, and where I go, you know, and the way you know it. Kailangan lang natin tanggapin kung ano yung totoo para tayo maligtas doon. Kung tayo po ay nagkakasala, kailangan tayo magsisi para tayo makarating doon. Kung tayo mananatili sa ating mga kasalanan, ay di tayo makarating doon. Sabi ng Panginoon, where I go, you know, and the way you know. Alam niyo yung daan patungo doon, sabi ng Panginoon. So ito naghihintay sa atin. Ito yung mas magandang lugar kaysa sa lupa. Mansions in heaven. A new heavens and a new earth. Itong katagang ito, 3 beses na natin makikita sa Biblia. Yung sa Isaiah 65, Isaiah chapter 66, at saka sa apat sa Apocalypse. At 2 Peter chapter 3 verse 30. Ano ba yung sabihin mo? A new heavens and a new earth. Ang ating tinitirahan, itong tinitirahan natin ngayon, meron tayong nakikita mga langit at lupa. Ito ang ating tinitirahan. Pag sinasabing a new heavens and a new earth, ito ay isang ibang arrangement na hindi pa natin nakita. So itong lugar na ito sa langit ay di natin makikita sa lupa. So yung kagandahan po ng langit ay di natin maihambing sa anumang bagay sa lupa. Hindi pa nakita ito. Hindi mo pa siya naisip. O hindi mo pa nakita. Sa 2 Peter 13, ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katwiran ay naninirahan. So ito'y doon sa bagong langit at sa bagong lupa, wala lang kasalanan doon. Tayo mananatili at mabubuhay ayon sa katwiran ng Diyos. Ito inulit sa Revelation chapter 21, 10-27. So ito yung bagong arrangement. So saan yung new heavens and earth? Sa langit. Ang ibig sabihin, meron tayo bagong tirahan na hindi katulad sa lupa. Yun ang sinasabi ni Pedro. Yung bagong langit at ang bagong lupa, yun naghihintay sa ating, sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Saan nanggaling karunungan ng Diyos? Paano nalaman ni Pablo at mga apostol at mga propeta ang karunungan ng Diyos? Hindi natin nababasa ang isip ng Diyos. Hindi natin nababasa ang isip ng mga tao. In other words, kahit yung tao pinakamalapit sa iyo, hindi mo pa rin malalaman ang iniisip niya. Maliban kung sasabihin niya sa iyo. Lalo ng Diyos, hindi natin malalaman ang isip ng Diyos. Maliban na ito yung sasabihin niya sa atin. Dito sa verse 10, but God has revealed them to us through His Spirit. So ito yung pinahayag ng Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo, sa Spirit. Kaya ang salitang Spirit sa Biblia, kumisa ito yung ginagamit para sa isang kahulugan na nagpapahayag o nagtuturo. Kung atin pong isipin, doon sa Efeso chapter 4, kung babasahin po natin. Sa Ephesians chapter 4, sabi rito, yung mga isa na sinasabi. Sa ikatlong talata,
Napagsakitan ninyong ingatan ang pagkikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. So, tingnan niyo, pagkikipagkaisa sa Espiritu. Bakit may isang Espiritu lang? Samantalang ang Ama Espiritu, ang Panginoon Espiritu, at ang Espiritu Santo Espiritu. Kung nasabihin ng isang Espiritu, isa kahulugan na may isang tagapagpahayag o isang tagapagturo. Lahat ng mga bagay na ating nalaman na isulat sa Biblia, ito'y pinahayag ng Espiritu Santo, hindi ito'y pinahayag ng Diyos, Diyos Ama, hindi ito'y pinahayag ng Panginoon sa kanyang kabuuan. Dahil sabi sa John 16 verse 12, may mga bagay na dapat ko sabihin sa inyo, pero hindi matatanggap, ganyan. So hindi na ituro lahat ng Panginoon ng katotohanan sinasa lupa. Ang buong katotohanan ay pakilala sa pamamagitan ng Espiritu. For the Spirit searches the all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God except the Spirit of God. So, nakaalam lamang ng kaisipan ng Diyos at ang mga bagay ng Diyos ang Espiritu ng Diyos. So, siya lamang ang pwedeng magpahayag kanya ng kanyang karunungan. So, ang parang gagalingan ng karunungan ng Diyos, hindi sa tao, kundi sa pagpapahayag ng Espiritu Santo. Dito sa John chapter 16, verse 13. Ito ang ating mababasa. Gayunman kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating, ay papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang namang bagay na kanyang marinig, ang mga ito'y kanyang sasalitain. At ang kanyang ipahayag sa inyo mga bagay na magsisidating. Sabi rito, papatubayan niyo sa buong katotohanan. So yun ang ginawa ng Espiritu nung siya pumunta sa lupa. Ipahayag niya ang buong katotohanan. Pwede nating malaman at maunawaan ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos sa mga bagay na kanyang ginawa. Sabihin, pag nakita na isang bagay na ginawa, at ito'y maganda, nasabihin natin, marunong yung gumawa. Yun lang ang malalaman mo. Pag nakikita natin ang mga bagay na ginawa ng Diyos, malalaman lang natin gaano sa kagaling. Gaano ang kalalim ang kanyang karunungan. Pwede pa rin natin malalaman kung ano yung kanyang kalooban. Maliban na tipayag niya sa tao. O makita mo, magaling ang Diyos. Pwede pa rin mo pa rin malalaman ang kanyang kalooban, maliban na tipayag ng Diyos sa tao. So Romans chapter 1 verse 20. Pag nakikita natin ang nilalang ng Diyos, wala lang tayong matadahilan na walang Diyos. Kailangan tayong matakot, mga kapatid. Kung ang lumalang, makikita natin kung gaano kaganda ang nilalang ng Diyos. Yan din ang Diyos na harapin natin sa araw ng paghuhukom. Isipan niyo ang bagsik ng paghatol pagdating ng kahatulan ng Diyos. Kasi ganito sa karunong at kapangyarihan. Mula pa ng likhain ng sanglibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman di nakikita, inaunawaan, nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang sila ay walang may dahilan. Kung tayo po ito nakikita sa YouTube, kung nababasa natin sa mga libro, na yung mga siyentipiko, hindi pa rin nalulubusan naintindihan ang kalawakan. Habang pinag-aaralan nila yung kalawakan, nakadiscover sila ng mga bagay na dating hindi nila alam. Hindi pa nila nasukat ang hangganan ng kalawakan. Sinuguhan na ng Diyos. So imagine po natin, pag-aharap tayo sa Kanya sa araw ng paghuhukom. Itong makapangan ng Diyos na ito, isa rin na magpaparusa sa iyo, ano magagawa natin ito? Pero on the other hand, makikita natin gaano kagaling ang Diyos sa mga bagay na Kanyang ginawa. So yun po makikita natin. So, ang Espiritu Santo ay sinugo ng Panginoon. Ang ating Panginoon sinugo ng Ama. Ang Espiritu Santo sinugo ng pating Panginoon. Isang layunin lang para maipahayag niya ang katotohanan ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi ko nga kanina, salitang Espiritu, nagdadala siya ng isang connotation, tagapagpahayag o tagapagturo. So, ibig sabihin, ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahayag at nagtuturo ng katotohanan. At ang nangangarang na hindi ang Espiritu ng Diyos,
hindi nagtuturo ng mali. Kaya sa 1 John, sabi niya, marami ng bulong propeta kumalat sa mundong ito. Huwag niyong tanggapin ang bawat espiritu ngayon. Hindi na multo sinasabi noon. Kundi nagtuturo, huwag niyong tanggapin ang bawat nagtuturo ngayon. So ang espiritu ay nagkukulot ng tagapagpahayag. So dito po tayo magtatapos. Mga minamahal, huwag niyong paniwalaan ang bawat espiritu ngayon. Marami nagtuturo. Hindi lamang sa bagay na espiritual, kundi sa mga bagay kahit sa mundong ito. Huwag tayong maniwala sa bawat nagtuturo sa atin. Baka madala tayo sa kapahamakan. Kundi inyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw ng bulang propeta sa libutan. Dito nakikilala yung espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu nagpapahayag na sa Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Ito po ang sulat na ito ay naisulat dahil may maring aral na naituturo sa panahon na yon. Na ang ating Panginoon daw, hindi naman talaga nagkatawang tao. Parang nagkatawang tao lang siya, pwede siya nagkatawang tao. Dahil sa paniniwala na ang laman ay masama. Sabi rin ni Apostle John, dito nakikilala niyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na siya sa Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat Espiritong hindi pinahayag sa Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang Espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa libutan na. Pero Antikristo, ang sinasabi si Jesus kanya ay hindi naman nagkatawang tao. Parang nagkatawang tao lang. Pwede siya nagkatawang tao. So yun itong example na bulang Espiritu nagtuturo ng kabalian. So 1 Timothy 4:1, ngayon ay maliwanag siya nasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarang Espiritu at sa mga aral ng mga demonyo. Kailang ipinagbabawal ng pag-aasawa at ipag-uutos na lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. So ito yung isang ula. Sino nagturo noon? Ang Espiritu kanya. Yung nagpahayag kay Apostle Paul kung ano mangyayari sa panginaharap na ito'y walang pananampalataya. At sinasabi ang dalawang senyales ng bulang tagapagturo na ito, pagbuwang pananampalataya, pinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinag-utos lumayo sa mga pagkain nilalang ng Diyos. Alam po natin, isa sa mga reliyon na yun, Roman Catholic Church, di ba? So ito'y naipahayag na bago pa nangyari. Ito'y galing sa Espiritu. So dito pa magtatapos mga kapatid. Pagpapatuloy lang po natin sa susunod na linggo. Bigay natin muli kay Brother Roland ang pangunguna sa pagpapahawi.